Ang ating pagkatao ay binubuo ng tatlong bahagi. Ano-ano yun? Laman. Ano yung laman? Ito yung nakikita mo. Mayroon kang katawan, may dugo, may buto. Yan ang laman. Pangalawang bahagi, ang iyong kaluluwa. Ang iyong kaluluwa, ito yung nasasaktan sa damdamin. Pag ikay kinurot o sinapak, di ba, masasaktan ka kasi meron kang kaluluwa. Pag tayo, buhay pa, napasukan ng kandila, mainit, nararamdaman mo, masakit, kasi meron kang kaluluwa. Pero kapag ang patay, kinremate, aaray pa ba yung patay? Hindi na, kasi wala na ang kaluluwa. Kaya ang nasasaktan sa atin, kaluluwa. Ngayon, kurutin mo nga yung katabi mong mahina lang, mahina, ano ba? May pakiramdam? Meron? Merong kaluluwa. Ibig sabihin, may kaluluwa. Kaya ang taong patay na, humiwalay na yung kaluluwa sa katawan. Ano ang pangatlong bahagi ng ating pagkatao? Yun ang tinatawag na espiritu. Ang espiritu naman ay galing sa Diyos. Kaya nga minsan okay naman ang lahat, kumain ka naman, nakatulog ka naman, pero parang may kulang. Hindi mo maintindihan kung ano. At yun ay gutom ang espiritu mo. Gusto ng espiritu na kumonekta lagi sa Diyos. May pagtatalo na nagaganap sa ating buhay. Ang espiritu gusto niyan gawin maka-Diyos. Ang laman, itong katawan na to, gusto niyan makamundo. Kaya pag inimbitahan kayo, umamin kayo, saan mas madali kayong imbitahan? Sa inuman o sa simbahan? Inuman, di ba? Bakit? Kasi ang katawan natin nakakonekta sa mundo. Ang gusto nito, mga tukso, yung pinag-aralan natin last time. Kaya madali tayong mahila sa inuman. Madali tayong mahila sa babae. Madali tayong mahila sa mga kalokohan. Pero ang gusto ng espiritu mo ay yung gawin yung tama kasi yun ang gusto ng Diyos. Kaya sa binasa natin, verse 16, basahin natin ulit. 1, 2, 3, go. Sinasabi ko sa inyo, ang espiritu ang gawin niyong patnubay sa inyong buhay at hindi magiging alipin ng hilig ng laman.